11:00 na ng gabi, pero gising na gising pa rin ang diwa ni Celestina Reyes. Ang tanging liwanag sa kanyang home office ay nagmumula sa ilaw ng kanyang desk lamp na nakatutok sa naglalakihang mga folder ng financial statements at mga resibo. Amoy na amoy sa silid ang bagong print na papel at ang pamilyar na aroma ng kape na kanina pa lumamig sa kanyang tabi. Para kay Tina, ito ang kahulugan ng tagumpay. Ang bawat numero na kanyang tinitipa sa calculator, ang bawat column na kanyang binabalanse, ay isang patunay ng kanyang pagsisikap. Isang matagumpay na certified public accountant, isang mapagmahal na asawa sa loob ng 7 taon. Halos perpekto na ang lahat. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang iniisip ang asawang si Ramon. Marahil ay mahimbing na itong natutulog sa kanilang kwarto. Napagod siguro sa maghapong pakikipag-meeting para sa kanilang maliit na construction business na sabay nilang itinaguyod. Para sa atin to, Mon, bulong niya sa sarili habang inaayos ang huling bunton ng mga dokumento para sa kanilang annual tax filing. Habang isinasalansan ang mga papel sa loob ng isang malaking envelope, may isang folder na aksidenteng nahulog mula sa ilalim ng mesa. Isang lumang folder na hindi pamilyar sa kanya. Kulay abo ito at walang anumang nakasulat sa labas. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Hindi ito kasing kapal ng mga hawak niyang papeles. Gumaan ang pakiramdam niya. Marahil ay mga lumang dokumento lang ito ni Ramon. Bubuksan na sana niya nang biglang may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang siguro. Pagod na siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang pahina ay pamilyar. Isang kopya ng kanilang marriage certificate. Napangiti siya nang makita ang mga pirma nila. Naalala niya ang araw na yon, ang kaligayahan, ang mga pangako. Ngunit nang ilipat niya sa susunod na pahina, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Petition for divorce. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang mukha. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis, kumakabog sa kanyang tainga na parang tambol. Ano ito? Halos pabulong niyang tanong sa hangin. Binasa niya ang mga detalye, nakapangalan sa kanila ni Ramon. May mga pets sa mga legal na terminolohiya na pamilyar sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, parang ibang lengguwahe ang mga ito. Hindi niya maintindihan, hindi kayang iproseso ng kanyang isip. At sa huling pahina, naroon ang pinakamasakit na detalye. Isang desisyon mula sa korte. Annulled na ang kasal nila. Final and executory. At sa ilalim, may 2 pirma. Ang pirma ni Ramon at ang pirma niya. Isang pirma na halos perpekto ang pagkakahawig sa kanya. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya ang pumirma roon. Biglang nag-flashback sa isip niya ang isang alaala. Isang gabi, mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nakaupo sila ni Ramon sa sofa, masayang nagtatawanan. May pinapipirmahan ito sa kanyang isang dokumento, isang simpleng authorization letter daw para sa isang bank loan ng kanilang kumpanya. Tiwalang-tiwala siyang pumirma nang hindi na gaanong binabasa ang nilalaman. Ginabayan pa ni Ramon ang kamay niya. Para mas maganda ang pirma mo, mahal, malambing na sabi nito. Ang alaala na dati nagpapakilig sa kanya ay isa na ngayong lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Mabilis niyang binuksan ang mobile banking app. Una niyang tiningnan ang kanilang joint savings account. Ang account kung saan napupunta ang lahat ng kanilang pinagpaguran. Halos mabitawan niya ang telepono. Account balance. PHP 0.0. Sinubukan niyang i-refresh ang screen. Umaasang isang system glitch lang. Ngunit wala. 0. Walang natira kahit isang sentimo. Sunod-sunod niyang tiningnan
Ang iba pang investment accounts na nakapangalan sa kanilang dalawa. Lahat ay wala ng laman. Nilipat. Transferred. Isang malaking transaksyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang kumpanya na hindi pamilyar sa kanya. Imperial Holdings. Imperial. Saan niya narinig ang pangalang iyon? At bigla, pumasok sa isip niya. Dahlia Imperial. Ang babaeng laman ng mga blind item sa society pages. Isang heredera na kilala sa kanyang magarbong pamumuhay at mga kontrobersya. May nabasa siyang artikulo dati na halos malugi na ang kumpanya ng mga ito. Isang masamang hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na napakasakit, napakarumi, na ayaw niyang paniwalaan. Hindi. Hindi maaari. Mahal siya ni Ramon. Mabilis siyang tumayo. Dala ang susi ng kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis sa bahay na yon, sa opisina na yon, na ngayon ay parang isang malaking kulungan ng kasinungalingan. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga mantsa sa kanyang mga luhang, walang tigil sa pag-agos. Huminto siya sa tapat ng isang mamahaling restaurant sa BGC, isang lugar na minsan lang nilang pinuntahan ni Ramon dahil sa kamahalan. At doon, sa likod ng salamin ng bintana, nakita niya ang kasagutan sa lahat ng kanyang mga tanong. Nakaupo sa isang table for two si Ramon at sa harap niya ang isang babaeng nakasuot ng isang kumikinang na pulang bestida, si Dahlia Imperial. Nagtatawanan sila. Ang kanilang mga ulo ay magkalapit. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, may kinuha si Ramon mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang isang nagniningning na diamond necklace. Ang parehong kwintas na tinitingnan ni Tina sa isang jewelry store noong nakaraang linggo, ang kwintas na sinabi ni Ramon na masyadong mahal at hindi nila kaya. Isinabit ni Ramon ang kwintas sa leeg ni Dahlia at hinalikan siya nito sa mga labi. Isang halik na puno ng pagmamahal, isang halik na dapat ay para sa kanya. Naramdaman ni Tina na parang sinasaksak ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na siya makahinga. Ang lahat ng 7 taon, ang lahat ng pangarap, ang lahat ng tiwala, lahat ay gumuho sa isang iglap. Hawak ang mga pekeng papeles ng diborsyo sa kanyang nanginginig na kamay. Umatras si Tina palayo sa bintana. Ang ingay ng mga busina at ang sigawan ng mga tao sa paligid ay unti-unting nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang paningin niya ay nanlabo. Ang malamig na semento ng sidewalk ang sumalo sa kanyang pagbagsak. Sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, ang mundo ni Alejandro del Rosario ay tahimik at kontrolado. Ang kanyang penthouse office ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Mula sa mamahogany desk na kasing kinis ng salamin, hanggang sa floor-to-ceiling na bintana na nagpapakita ng kumikinang na syudad sa ibaba. Ngunit ang katahimikan ay isang ilusyon lamang. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang isang serye ng mga litrato. Mga litratong kuha sa malayo, medyo malabo, pero malinaw ang mensahe. Si Dahlia, ang kanyang asawa, na nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi niya kilala. Si Dahlia na nakikipagtawanan sa lalaki sa loob ng isang mamahaling kotse. Si Dahlia na pumapasok sa isang condominium unit na hindi sa kanila. Walang emosyon sa mukha ni Alejandro habang tinititigan ang mga larawan. Ang galit, para sa kanya, ay isang luho na hindi niya kayang pag-aksayahan ng panahon. Ang sakit, matagal na siyang manhid. Ang kasal nila ni Dahlia ay isang kasunduan, isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Pag-ibig ay hindi kailanman naging parte ng kontrata. Ang problema ay hindi ang pagtataksil. Ang problema ay ang kapabayaan. "Sir," wika ng kanyang executive assistant mula sa intercom.
Nasa linya po si Mr. Gomez mula sa accounting. Patch him through. Malamig na tugon ni Alejandro habang itinatabi ang mga litrato. Mr. Del Rosario, bungad ng nanginginig na boses sa kabilang linya. May nakita po kaming kahina-hinalang fund transfer. Malaking halaga po. Inilipat sa isang subsidiary ang Imperial Holdings. Kumunot ang noo ni Alejandro. Imperial Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Dahlia na nababalitang palubog na. The transfer was authorized using your digital signature, patuloy ni Mr. Gomez. At dumaan po ito sa isang maliit na third-party contractor, Castillo Construction. Castillo. Tiningnan muli ni Alejandro ang report mula sa private investigator. Nakasulat doon ang pangalan ng lalaki sa litrato, Ramon Castillo. Asawa ni Celestina Reyes, isang CPA. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng affair. Ito ay isang planadong pagnanakaw gamit ang kanyang kumpanya, gamit ang kanyang pangalan. Cancel the transfer. Freeze all accounts related to Imperial and Castillo. I want a full audit by morning. Utos niya. Ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad. Matapos ang tawag, kinuha niya ang kanyang telepono at idenial ang numero ni Dahlia. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Ang boses ay malambing at nagpapanggap na walang alam. Ali mahal, napatawag ka. Nasaan ka, Dahlia? Tanong ni Alejandro. Diretsahan at walang paligoy-ligoy. Nasa bahay lang, of course. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling nito, ramdam ni Alejandro ang ingay ng isang bar sa background. Huwag mo akong gawing tanga. Wika ni Alejandro. Ang boses ay bumaba at naging mapanganib. Imperial Holdings, Castillo Construction. Familiar ba sa'yo ang mga pangalang yan? Natahimik sandali si Dahlia sa kabilang linya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ali. Alam mo, Dahlia, at alamin mo rin ito. Tapos na ang laro. Umuwi ka dito. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon. Kailangan niya ng solusyon. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Isang text message mula sa kanyang private investigator. Sir, Subject Ramon Castillo's wife, Celestina Reyes, collapsed outside a restaurant in BGC. She was taken to St. Luke's Medical Center. Napahinto si Alejandro. Celestina Reyes, ang CPA, ang asawa, ang isa pang biktima sa larong ito. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na mapangahas, medyo desperado, ngunit napaka-perpekto. Kung tama ang kanyang hinala, ang babaeng ito ay hindi lang biktima. Siya ang susi. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na tinungo ang ospital. Natagpuan niya si Celestina sa isang private room. Nakaupo ito sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit may bakas ng determinasyon sa mga iyon. Hindi ito ang itsura ng isang babaeng sumuko na. Ito ang itsura ng isang babaeng nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Mrs. Reyes, magalang na bati ni Alejandro. Napalingon si Tina, nagulat. Sino ka? Alejandro Del Rosario. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Galing sa pagkalito, naging pagkaunawa, at pagkatapos ay pait. Siguro'y kilala na nito kung sino siya. Ang asawa ng babaeng kasama ng asawa niya. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Tina. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi umupo si Alejandro. Tumayo lang siya sa paanan ng kama. Tila isang general na sinusuri ang kanyang magiging sundalo. Pareho tayo ng problema, Mrs. Reyes. Pinagtaksilan, ninakawan. Ang asawa ko at ang asawa mo ay may planong sirain tayo. Wala na siyang mananakaw sa akin. Mapait na sagot ni Tina. Nakuha na niya ang lahat. Hindi pa lahat, giit ni Alejandro. Hindi pa niya nakukuha ang dignidad mo, ang kakayahan mong lumaban. Lumapit siya at mula sa kanyang briefcase,
Inilabas niya ang isang manipis na folder. Inilapag niya ito sa kama, sa tabi ni Tina. Ano to? Isang solusyon, sagot ni Alejandro. Isang kasunduan, isang proposal. Binuksan ni Tina ang folder. Sa loob, isang dokumento na may titulong Marriage Contract. Napatingin si Tina kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Nababaliw ka na ba? On the contrary, Mrs. Reyes, ngayon lang ako naging ganito kalinaw mag-isip. Kalmadong paliwanag ni Alejandro. Bilang asawa ko, magkakaroon ka ng legal na karapatan para silipin ang mga transaksyon ng kumpanya ko, ang mga transaksyon na ginagamit nila para maglaban ng pera. Bilang isang CPA, alam kong kaya mong hanapin ang lahat ng itinatago nila. At bilang asawa mo, makukuha ko ang access na kailangan ko para pabagsakin ang maliit na kumpanya ng asawa mo. Ito ay isang business arrangement. Pagpapatuloy niya. Walang emosyon, walang pag-ibig, purong paghihiganti. Pagkuha ng kung ano ang sa atin. Kapag nakuha na natin ang lahat, kapag nasa kulungan na sila, malaya na tayong maghiwalay. Tinitigan ni Tina ang kontrata. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Alejandro. Malamig, tila walang pakiramdam, ngunit may nakikita siyang kislap doon. Hindi awa, kundi respeto. Ang desperasyon sa puso ni Tina ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong apoy. Ang mga luha niya ay natuyo. Ang takot ay naging galit. At ang galit ay naging isang malamig at matalas na determinasyon. Ang lalaking ito ay nag-aalok sa kanya hindi ng balikat na iyakan, kundi ng isang sandata. At sa mga oras na iyon mismo ang kailangan niya. Itinikom niya ang folder. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay hindi na nanginginig. Payag ako. Kailan ang kasal? Wala pang isang linggo. 7. Sa loob lang ng 7 araw, ang buhay ni Celestina Reyes ay nagbago ng husto. Mula sa pagiging Celestina Reyes, ang pinagtaksilang asawa, siya na ngayon si Celestina Reyes del Rosario, ang bagong may bahay ng isa sa pinakamakapangyarihang business tycoon sa bansa. Ang kanilang kasal ay simple ngunit mabilis. Isang huwes, 2 testigo na empleyado ni Alejandro at sila. Ngunit ang resepsyon na kasunod nito ay ang kabaligtaran. Ginanap ito sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel, dinaluhan ng mga pinakamayayamang pangalan sa lipunan. Isang palabas, isang malaking anunsyo na kailangan nilang gawin para maging kapani-paniwala ang lahat. Habang nakatayo si Tina sa tabi ni Alejandro, suot ang isang eleganteng puting bestida na pinili ng assistant nito. Pakiramdam niya ay isa siyang actress sa isang entablado. Ngumingiti siya sa mga kamera, nakikipagkamay sa mga taong bumabati sa kanila ng best wishes, kahit naramdam niya ang kanilang mga mapanuring tingin at mga bulong-bulungan. Hindi ba't asawa niya si Dahlia Imperial? Anong nangyari? Ang bilis naman yata. Sino yang babae? Mukhang simple lang. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang tanging mahalaga ay ang reaksyon ng 2 taong gusto niyang makita. At hindi siya nabigo. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya sila, si Ramon at Dahlia. Ang mukha ni Dahlia ay tila binuhusan ng suka. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa kanila. Si Ramon naman, sa kabilang banda, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang pagkagulat at pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tila ba nakakita siya ng multo? Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo na nakaramdam si Tina ng kahit anong emosyon bukod sa sakit at galit. Nakaramdam siya ng isang maliit, madilim na kasiyahan. Ito ang simula. Ramon, sabi niya sa kanyang isip, ang simula ng pagbagsak ninyo. Bigla, lumapit si Ramon sa kanila.
Ang kanyang muka ay puno ng hindi maipintang emosyon. Tina, anong, anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Hindi man lang makatingin kay Alejandro na nakatayo sa tabi niya. Bago pa man makasagot si Tina, inilagay ni Alejandro ang kanyang kamay sa baywang niya, isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. I believe it's Mrs. Del Rosario now. Malamig na wika ni Alejandro. At sa tingin ko, wala ka sa posisyon para tanungin ang asawa ko. Hindi, hindi ito maaari. Giit ni Ramon. Ang tingin ay na kay Tina pa rin. Naghahanap ng kasagutan. Tina, mag-usap tayo. Huminga ng malalim si Tina. Tiningnan niya si Ramon ng diretso sa mata. Ang lahat ng sakit na idinulot nito ay ginawa niyang pader para protektahan ang kanyang sarili. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Ramon. Ang lahat ng kailangan kong malaman, nakita ko na. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata nito. Gusto nitong magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Dalia, hinila ang braso ni Ramon palayo. Nagpalitan sila ni Alejandro ng isang makahulugang tingin. Isang tingin ng digmaan. Pagkatapos ay umalis na sila, nag-iwan ng tensyon sa kanilang paligid. Nang matapos ang reception, ang dalawa ay umuwi sa penthouse ni Alejandro. Ang marangyang lugar ay tila isang malaking kahon ng yelo. Napakatahimik, napakalamig. Inalis ni Tina ang kanyang sapatos at umupo sa isang sofa na mas malaki pa sa kama niya dati. Si Alejandro naman ay nagtanggal ng kanyang coat at kumuha ng 2 baso ng tubig. Ang unang yugto ay tapos na. Wika ni Alejandro, iniabot ang isang baso kay Tina. Bukas, magsisimula na ang totoong trabaho. Ano ang mga patakaran? Tanong ni Tina. Ang kanyang boses ay pagod. Simple lang, sagot ni Alejandro. Sa labas ng pamamahay na ito, tayo ang mag-asawa. Magkasama sa mga public events, magalang sa isa't isa. Sa loob, we are business partners. May sarili kang kwarto, may sarili akong kwarto. Ang tanging pag-uusapan natin ay ang tungkol sa kaso. Walang personal na tanong, walang emosyon. Tumango si Tina. Malinaw. Yun naman talaga ang gusto niya. Ang mas madali, mas malinaw, mas hindi masakit. Tumayo siya, handa nang pumunta sa kanyang silid. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang maliit na glass table sa kanyang tabi. Ang baso ng tubig ay natapon sa sahig, nabasag at kumalat ang mga bubog. Naku, bulalas niya at sa udiyak na yumuko para pulutin ang mga piraso. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan ang isang matalas na piraso. Aray! Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa kanyang palad at nagsimulang tumulo ang dugo. Bago pa man siya makakilos, nasa tabi na niya si Alejandro. Mabilis nitong kinuha ang kanyang kamay. Hayaan mo na yan! Ako na! Wika nito, ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Dinala siya nito sa banyo at sa ilalim ng umaagos na tubig, marahan nitong hinugasan ang kanyang sugat. Pagkatapos ay kumuha ito ng first aid kit at maingat na nilagyan ng gamot at band-aid ang kanyang daliri. Sa buong oras na yon, hindi nagsalita si Tina. Pinanood niya lang ang konsentrasyon sa mukha ni Alejandro. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay. Matatag ngunit maingat. Sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng banyo, hindi ito ang aroganteng CEO na nag-alok sa kanya ng isang business deal. Isa lang siyang lalaki na nag-aalaga sa isang nasugatang kamay. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang emosyon na hindi niya dapat maramdaman. Agad niya itong iwinaksi. Salamat, sabi niya, at marahang binawi ang kanyang kamay. Tumangulang si Alejandro, ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong walang ekspresyong maskara. Mag-iingat ka sa susunod. Bumalik si Tina sa kanyang silid. Ang puso niya ay bahagyang naguguluhan.
Nahiga siya sa malaki at malamig na kama, pinikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya dalawin ng antok, nag-vibrate ang kanyang telepono sa bedside table. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Ano ang binabalak mo, Celestina? Isang boses na napakapamilyar. Ang boses na minsan ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Si Ramon. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Naramdaman ni Tina ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang tawag at niyakap ang kanyang sarili. Ang gabi ay mahaba at alam niyang ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang penthouse ay naging isang war room. Ang mahabang conference table sa library na dati para lang sa mga formal na pagpupulong ay naging sentro ng kanilang operasyon. Para kay Alejandro, ito ay pamilyar na teritoryo, ngunit ang bago ay ang kanyang kasama. Ibinigay niya kay Celestina ang isang state-of-the-art na laptop, naka-encrypt at may direktang access sa servers ng Del Rosario Corporation. Isa ng access na kahit ang mga top executive niya ay kailangan pang dumaan sa butas ng karayom para makuha. Nandyan lahat ng kailangan mo, sabi ni Alejandro habang inilalagay ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi ni Tina. Internal financial records, intercompany transactions, audit trails for the last 5 years. Kung may kailangan kang i-bypass na security protocol, sabihin mo lang sa akin. Hindi sumagot si Tina. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa screen. Tinitigan ni Alejandro ang kanyang mga daliri habang mabilis itong gumagalaw sa keyboard. Mayroon itong angking galing at tiwala sa bawat pagpindot. Tila ba ang mga numero at spreadsheet ay isang lengguwahe na siya lang ang nakakaintindi. Sa simula, tiningnan ni Alejandro si Tina bilang isang necessary asset, isang kasangkapan na may tamang kasanayan para sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, habang pinapanood niya kung paano nito binubusisi ang mga komplikadong datos na kahit ang kanyang sariling accounting department ay nahirapang intindihin, ang pagtingin niya ay unti-unting nagbago. Ito ay paghanga. Nakita ko na, biglang sabi ni Tina. Pagkalipas ng halos 3 oras na katahimikan, itinuro niya ang isang flowchart na ginawa niya sa screen. Hindi lang simpleng fund transfer ang ginagawa nila. Ito ay isang sopistikadong money laundering scheme. Lumapit si Alejandro sa likuran niya. Ang kanyang tingin ay nakapokus sa screen. Ipaliwanag mo. Gumagamit sila ng mga shell companies. Paliwanag ni Tina. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Isipin mo na lang na mayroon kang 3 kahon. Ang unang kahon ay ang Del Rosario Corp. Ang pangalawang kahon ay ang Castillo Construction. Ang pangatlo ay ang Imperial Holdings. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng pera mula sa unang kahon, ipinapadaan sa pangalawa sa pamamagitan ng mga pekeng kontrata at overpriced na materyales, at pagkatapos ay inililipat sa pangatlo bilang investment. Sa bawat paglipat, nagiging mas malinis ang pera, mas mahirap i-trace. My accountants should have seen this. May bahid ng inis sa boses ni Alejandro. Hindi nila makikita dahil ang ginamit nilang access ay ang sayo, sagot ni Tina habang nag-click sa isang file. At ang mga kumpanyang ginagamit nila sa papel ay mukhang lehitimo. Pero nang i-cross-reference ko ang kanilang mga business permits sa listahan ng mga supplier nila, walang nagtutugma, mga multo, mga kumpanyang umiiral lang sa papel. Tumingin si Alejandro mula sa screen papunta kay Tina. Sa ilalim ng artificial na ilaw ng library, nakita niya ang talas ng kanyang isip na kumikinang sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi lang ito isang ordinaryong CPA. She was a master of her craft. Isang hapon, may isang file na hindi mabuksan ni Tina.
Isang lumang server na naka-archive at nangangailangan ng pinakamataas na clearance. Kailangan ko to, sabi niya kay Alejandro. Walang imik na kinuha ni Alejandro ang kanyang telepono. Isang tawag lang ang ginawa niya. It's me. Grant full access to Server Omega for Celestina Reyes del Rosario. Now. Wala pang isang minuto, umilaw na berde ang access button sa screen ni Tina. Napatingin siya kay Alejandro, isang tahimik na pagkilala sa kapangyarihan na hawak nito. Isang kapangyarihan na ngayon ay ginagamit para tulungan siya. Ang kanilang pagpapanggap bilang mag-asawa ay nasubok ng kailangan nilang dumalo sa isang business dinner para sa mga investor. Habang papasok sila sa restaurant, automatikong inilagay ni Alejandro ang kanyang kamay sa likod ni Tina. Isang kilos na dapat ay para sa palabas, ngunit naramdaman niyang natural ito. Sa hapunan, humanga siya kung paano makipagsabayan si Tina sa usapan. Hindi ito natakot sa mga makapangyarihang lalaki sa kanilang mesa. Sumasagot ito ng may talino at kumpiyansa. Nang may magbiro ng medyo bastos, si Tina ang unang tumawa ng magalang ngunit malamig. Isang paraan para ipahiwatig na hindi siya natutuwa. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang bahagyang pagtapik ni Tina sa kanyang binti, isang senyales na huwag siyang mag-alala, na kaya niya ang sarili niya. At sa unang pagkakataon, nagtiwala siya. Gabi na nang makauwi sila. Pareho silang pagod. Dumiretso si Alejandro sa kanyang opisina para tapusin ang ilang email. Makalipas ang isang oras, lumabas siya para kumuha ng tubig at nakita niyang bukas pa ang ilaw sa library. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Tina. Nakayuko sa mesa, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso. Mahimbing na natutulog sa ibabaw ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa tensyon na laging naroon kapag gising siya. May kung anong kumurot sa puso ni Alejandro, isang pakiramdam na hindi niya pinapansin. Awa, siguro, o proteksyon. Hindi niya ito ginising. Sa halip, pumunta siya sa kanyang silid, kinuha ang isang makapal na kumot at bumalik sa library. Maingat at tinitiyak na hindi siya magising. Marahan niyang ipinatong ang kumot sa mga balikat nito. Tumayo siya roon ng ilang sandali. Pinagmamasdan ito. Sa gitna ng digmaang ito, may isang inosenteng parte pa rin sa kanya. Isang parte na gusto niyang protektahan. Bumalik siya sa kanyang silid, dala ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nang magising si Tina, naramdaman niya ang bigat at init ng kumot sa kanyang likod. Nagtaka siya. Alam niyang hindi siya nagdala niyon. Napatingin siya sa direksyon ng kwarto ni Alejandro. Isang maliit, hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago niya ito agad na binura. Itinuon niya muli ang kanyang atensyon sa trabaho, mas determinado. Dahil sa access na ibinigay ni Alejandro, mas malalim na ang kanyang nahuhukay. Sinusundan niya ang isang partikular na malaking transaksyon na dumaan sa Castillo Construction. Isang bayad para sa isang special consultation service na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang pera ay inilipat sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang pangalan ng account, RC Consolidated. Walang ibig sabihin, marahil ay initials lang. Ngunit hindi mapakali si Tina. May kung anong naguudyok sa kanya na maghukay pa. Ginamit niya ang isang software para i-trace ang history ng account holder. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, lumabas ang resulta. Isang lumang pangalan ng kumpanya na matagal nang nabura sa rehistro ng SEC. Isang pangalan na halos ikinagupo niya nang mabasa ito. Reyes Consolidated, ang kumpanya ng kanyang ama. Ang kumpanyang nalugi at naging dahilan ng kanyang pagkasira. Ang pera na ninakaw sa kanya ay inilagay sa isang account na nakapangalan sa pinakamalaking kabiguan ng kanyang pamilya. Isang malupit na biro ng tadhana, ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang nakapagpatigil sa kanya ay ang tanong na biglang sumulpot sa kanyang isipan.
Isang tanong na puno ng takot at pagdududa. Bakit? Bakit ang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama? Paanong nalaman ni Ramon ang tungkol dito? O baka naman, hindi lang si Ramon ang may alam. Reyes Consolidated. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Celestina na parang isang malayong kampana mula sa nakaraan. Isang kampanang hindi nagbabadya ng kasayahan, kundi ng pagluluksa. Hawak niya ang mouse. Ang kanyang daliri ay nakapatong sa kaliwang button. Hindi makagalaw. Parang nagyelo ang buong sistema niya. Hindi ito maaari. Napakaraming kumpanya sa Pilipinas. Isa itong malupit, hindi ka pani-paniwalang pagkakataon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Sa mundong ginagalawan ni na Ramon at Dahlia, walang lugar para sa pagkakataon. Ang lahat ay planado. Ang lahat ay may dahilan. Ang tanong na gumugulo sa kanya ay hindi na kung paano, kundi bakit. Kinabukasan, sinabi niya kay Alejandro na kailangan niyang umalis para sa isang personal na bagay. Nakita niya ang bahagyang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit hindi ito nagtanong. Tumangulang ito, isang tahimik na pagbibigay ng espasyo na dati ay ipagpapasalamat niya. Ngunit ngayon ay nagdulot lang ng panibagong pagdududa. Nagpunta siya sa isang maliit at lumang coffee shop sa Quiapo, malayo sa kinang ng Makati. Ang lugar na ito ay amoy luma at pamilyar. Dito sila madalas magkita ng kanyang ama noon. At dito rin niya kakausapin ang nag-iisang tao na maaring magbigay sa kanya ng kasagutan, si Atty. Santos, ang matalik na kaibigan at abogado ng kanyang ama. Tita Tina! Bati ng matandang abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit may bahid ng kalungkutan. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Kamusta ka na, Hija? Ayos lang po, Tito, sagot ni Tina. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. May mahalaga lang po akong gustong itanong. Tungkol po sa Reyes Consolidated. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Atty. Santos. Ang nangiti nito ay naglaho, napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Tina, matagal nang nakalipas yon. Bakit mo pa binubuksan ang mga sugat ng nakaraan? Dahil ang mga sugat na yon, Tito, ay bumalik para multuhin ako. Giit ni Tina, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Kailangan kong malaman ang lahat, ang bawat detalye. Paano po talaga nalugi si Papa? Huminga ng malalim ang abogado. Tila ba binubuhat niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang iyong ama, si Ricardo, ay isang mabuting tao. Masyadong mabuti para sa mundong ginagalawan niya. Ang kumpanya ninyo ay maliit, ngunit papalago. Hanggang sa isang araw, isang dambuhala ang nagnais na bilhin ito. Biglang nag-flashback sa isipan ni Tina ang isang tagpo mula sa kanyang pagkabata. Siya ay 10 taong gulang. Naaalala niya ang kanyang ama na dati laging masaya at amoy opisina na bigla na lang laging nakaupo sa dilim ng kanilang sala. Ang dating amoy ng barako ay napalitan ng amoy ng alak. Ang mga plano para sa kanilang negosyo ay napalitan ng mga buntong hininga. Isang gabi, nakita niya itong nakatitig sa isang kahon na puno ng mga lumang dokumento ng Reyes Consolidated. Ang mga mata nito ay walang buhay, walang kislap. Hindi niya naintindihan noon, pero naramdaman niya ang bigat, ang pighati, ang pagkatalo. Hindi pumayag ang papa mo. Patuloy ni Atty. Santos, ang boses nito ay nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang Reyes Consolidated ang buhay niya, pero ang kalaban niya, wala siyang awa. They initiated a hostile takeover. Binili nila ang mga utang ng kumpanya niyo sa mga bangko. Bigla nilang binawi ang lahat ng credit lines. Sinabotahe ang mga kontrata. Hanggang sa wala ng pagpipilian si Ricardo, kundi ibenta ang kumpanya sa napakaliit na halaga para lang mabayaran ang mga empleyado niya. Dinurog siya, Tina. Dinurog siya ng walang kalaban-laban. Sino? Halos pabulong na tanong ni Tina.
Kahit na parang alam na niya ang isasagot nito, ang takot ay gumapang sa kanyang likuran na parang isang ahas. Sino ang dambuhalang yon, Tito? Tinitigan siya ni Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Isang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng negosyo noon. Isang lalaking kilala sa kanyang pagiging agresibo at walang puso. Ang nagpabagsak sa iyong ama ay ang nagtatag ng Del Rosario Corporation. Ang mga salita ay tumama kay Tina na parang isang malakas na sampal. Del Rosario, ang ama ni Alejandro. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kumot na ipinatong sa kanya. Ang pag-aalaga sa kanyang sugat. Ang tiwala. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Isa lang ba siyang parte ng isang mas malaking laro? Isang paraan para pagbayaran ang kasalanan ng ama nito? Nagpaalam siya sa abogado. Ang kanyang isip ay blanko. Pagbalik niya sa penthouse, ang dating pakiramdam ng pag-asa ay napalitan ng isang nagyeyelong galit. Dumiretso siya sa library. Ni-print ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa Del Rosario Corp sa pagbagsak ng Reyes Consolidated. Naabutan niya si Alejandro sa opisina nito, kalmadong nagbabasa ng isang report. Sa isang iglap, ang lahat ng nakita niyang kabutihan dito ay nagmistulang isang maskara. Walang salitang inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng lamesa nito. Ang mga ito ay kumalat na parang mga puting dahon ng lason. Nag-angat ng tingin si Alejandro, nagulat. Tina, anong problema? Problema? Umalingaw-ngaw ang tawa ni Tina sa silid. Isang tawa na walang bahid ng saya. Isang tawa na basag at puno ng sakit. Itanong mo sa ama mo. O mas maganda, itanong mo sa sarili mo. Kasama ba to sa plano, Alejandro? Ang kunin ang anak ng taong sinira ng pamilya mo para linisin ang konsensya ninyo? Kinuha ni Alejandro ang isang papel. Binasa ito. Nakita ni Tina ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkagulat. Ang pagkalito. Reyes Consolidated. Hindi ko alam to. Huwag kang magpanggap. Sigaw ni Tina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Lahat ng ito, ang pagtulong, ang kasal, isang malaking palabas lang ba para pagtakpan ang dumi ng pamilya mo? Pamilya mo ang sumira sa pamilya ko. Tina, maniwala ka. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Tina dati. Isang desperadong pagsusumamo. Wala akong alam dito. Oo, ang ama ko ay ruthless. Pero hindi ko alam na. Ayoko nang marinig. Putol ni Tina. Tapos na tayo. Tapos na ang kasunduan. Tumalikod siya at mabilis na tinungo ang library. Kinuha niya ang kanyang laptop at mga personal na gamit. Ang bawat sulok ng lugar na yon, na minsay naging simbolo ng pag-asa, ay isa na ngayong paalala ng isa na namang kataksilan. Pumasok siya sa kanyang silid at nilak ang pinto. Lumikha ng isang harang na hindi lang gawa sa kahoy, kundi sa nawasak na tiwala. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa dilim, may kumatok sa pinto. Hindi siya sumagot. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-alis ng mga yapak. Makalipas ang isang oras, may narinig siyang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa may sala. Hindi si Alejandro, iba ang yabag. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi ito nakalak. Nakatayo roon si Dalia Imperial. Isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Kawawa ka na naman, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Ngayon alam mo na, paano ka makikipagtulungan sa anak ng taong pumatay sa pangarap ng ama mo? Ang tunog ng boses ni Dalia sa loob ng kanyang penthouse ay isang paglapastangan. Bago pa man matapos ang mapanuyang pangungusap nito, naroon na si Alejandro sa may pintuan ng silid ni Tina. Hindi niya kailangang kumatok. Nakita niya ang lahat sa mga mata ni Dalia, ang tagumpay, ang pang-aasar. Sa likod nito,
Nakita niya si Tina. Nakatayo na parang isang estatwa. Ang muka ay isang blangkong pader na gawa sa sakit at pagtataksil. Get out! Isang salita lang ang binitawan ni Alejandro. Ngunit ang lamig at bigat nito ay sapat na para palamigin ang buong silid. Ngumisi si Dahlia. Oh, darling, nag-uusap lang kami ng bago mong asawa. Sinabi kong lumabas ka, ulit ni Alejandro. Ang kanyang panga ay tumigas. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Dahlia, hindi mahigpit, ngunit may diin na hindi maaring baliwalain. Huwag mo akong subukan, Dahlia. Hindi mo magugustuhan. Hinila ni Dahlia ang kanyang braso. Inayos ang mamahaling damit. Fine, mukhang nasisira ko ang inyong happy home. Tumingin siya kay Tina sa huling pagkakataon. Isipin mong mabuti, CPA. Baka mas malaki pa ang utang sa'yo ng pamilyang yan kaysa sa ninakaw sa'yo ni Ramon. At tulad ng isang anino, lumabas si Dahlia ng silid at ng penthouse. Iniwan ang lason ng kanyang mga salita na nanunuot sa hangin. Naiwan si Alejandro at Tina sa katahimikan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na wala siyang kinalaman sa ginawa ng ama niya, na ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito ay parang sinasaksak din siya. Ngunit bago pa man siya makahanap ng mga salita, dahan-dahang isinara ni Tina ang pinto sa pagitan nila. Ang mahinang pag-click ng lock ay mas malakas pa sa sigaw. Isang malinaw na mensahe. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na basta-basta. Kinabukasan, ang digmaan ay lumipat sa corporate world. Sa isang emergency board meeting na ipinatawag ng ilang miyembro, naramdaman agad ni Alejandro ang pagbabago sa hangin. Mr. Del Rosario, simula ni Mr. Tan, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. We are concerned. Ang biglaan mong pagpapakasal, kasunod ng iyong biglaang diborsyo kay Miss Imperial. It raises questions about stability, about your judgment. Alam ni Alejandro kung kaninong lason ang kumakalat. Si Dahlia. Ginagamit nito ang impluwensya ng kanyang pamilya para sirain ang tiwala ng board sa kanya. My personal life has no bearing on my ability to lead this company. Malamig na tugon ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay sinisipat ang bawat isang miyembro sa paligid ng mahabang mesa. In fact, my recent decisions have put me in a better position to protect our assets. Protect? Ulit ng isa pang board member. Ang naririnig namin ay ginagamit mo ang resources ng kumpanya para sa isang personal na vendetta. At ang bago mong asawa, this Celestina Reyes, an unknown accountant, binigyan mo raw ng unprecedented access sa ating mga pinakasensitibong data. Frustration. Iyon ang naramdaman ni Alejandro. Isang nag-aalab na inis. Paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon nang hindi isisiwalat ang buong plano? Paano niya ipagtatanggol si Tina nang hindi ito mukhang isang kahinaan? Si Mrs. Reyes del Rosario, diniin niya ang pangalan, ay isang highly qualified professional na tumutulong sa isang internal audit. Ang kanyang access ay may basbas ko. At kung meron man sa inyo na nagdududa sa aking kakayahan, bukas ang pinto para itender ang inyong resignation. Ang banta ay nagpatahimik sa silid, ngunit alam ni Alejandro na ito ay pansamantala lamang. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa lumang library ng kanyang ama. Isang lugar na bihira niyang puntahan. Sa gitna ng mga librong amoy luma at alikabok, hinanap niya ang mga archive. Oras ang binilang niya sa pagbabasa ng mga lumang kontrata, mga financial report mula sa panahong yon. At nakita niya, hindi nagsinungaling si Tina. Ang mga dokumento ay nagpatunay sa lahat. Hostile takeover. Agresibong mga taktika. Walang awa. Tinitigan niya ang pirma ng kanyang ama sa ilalim ng final acquisition document. Ang parehong pirma na nakaukit sa gintong plaque sa lobby ng kanilang gusali. Ang simbolo ng kanyang tagumpay ay simbolo rin ng pagkasira ng iba. Hindi niya namalayan
Naikuyom na pala niya ang kanyang kamao. Galit siya sa ama niya. Galit siya sa sarili niya dahil sa hindi pag-alam. Sa kabilang banda ng penthouse, si Tina ay nakakulong pa rin sa kanyang silid. Minsan, nakita niya itong lumabas para kumuha ng pagkain, ngunit ang mga mata nito ay iniiwas sa kanya na parang hindi siya nag-exist. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang security. Si Ramon Castillo ay nasa lobby, nagpipilit na makausap si Tina. Huwag ninyong paakyatin, mariing utos ni Alejandro. At kung hindi aalis, tumawag kayo ng pulis. Alam niyang susubukan ito ni Ramon. Gagamitin nito ang lamat sa pagitan nila para lalong guluhin ang isip ni Tina. Magpapanggap itong nagsisisi, aakuin ang lahat ng kasalanan, at isisisi ang lahat kay Dahlia. Isang klasikong galaw ng isang manipulator. Gabi. Pagod si Alejandro mula sa maghapong pakikipaglaban sa mga anino sa boardroom at sa mga multo sa lumang library. Pagod na siyang makita ang saradong pinto ng silid ni Tina. Pumunta siya sa kusina. Naalala niya, sa isa sa mga gabing nagtatrabaho sila, nabanggit ni Tina na paborito nito ang sinigang na hipon kapag siya ay malungkot. Manang, tawag niya sa kanilang kasambahay. Magluto ka ng sinigang na hipon, yung pinakamasarap. Nang maluto ito, inilagay niya ito sa isang tray na may kasamang mainit na kanin at isang baso ng tubig. Dinala niya ito sa tapat ng pinto ni Tina. Nag-alinlangan siya sandali. Kakatok ba siya? Anong sasabihin niya? Sa huli, wala siyang ginawa. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa sahig sa tapat ng pinto. Isang tahimik na alay. Isang mensahe na hindi kayang sabihin ng mga salita. Pagkatapos, ay bumalik siya sa kanyang opisina. Dala ang bigat ng isang problemang hindi kayang solusyonan ng pera o kapangyarihan. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Tina ang mahinang kaluskos sa labas. Sumilip siya sa peephole at nakita ang papalayong likod ni Alejandro. Pagkatapos ay napatingin siya sa ibaba. Ang tray. Ang amoy ng paborito niyang ulam ay tumagos sa ilalim ng pinto. Isang mainit, hindi inaasahang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang pinto, kinuha ang tray, at muling isinara. Umupo siya sa sahig at nagsimulang kumain habang umiiyak. Naguguluhan, nasasaktan. Nang matapos siya, bumalik siya sa kanyang laptop, handa nang sumuko at iwan ang lahat. Ngunit sa kanyang pagbukas ng email, isang bagong mensahe ang nakakuha ng kanyang pansin. Mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, pakinggan mo ang katotohanan. Mayroon itong iisang attachment, isang audio file. Dahil sa kuryosidad at dahil wala nang mawawala sa kanya, pinindot niya ang play. Ang unang boses na naririnig niya ay ang kay Ramon. Sigurado ka ba dito, Dahlia? Masyadong delikado. Paano kung malaman nila ang tungkol sa plano nating pagbagsak sa kanila pareho? Sumunod ang tawa ni Dahlia, isang tawa na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Relax, Mon. Ang dalawang yan ay abala sa pag-aaway tungkol sa mga kasalanan ng kanilang mga ama. Hindi nila namamalayan na habang nagluluksa sila sa nakaraan, tayo naman ay abala sa pagnanakaw ng kanilang kinabukasan. Narinig ni Tina ang tunog ng pag-inom mula sa isang baso. Ginamit natin ang nakaraan ng pamilya Reyes para sirain ang tiwala ni Celestina kay Alejandro. Patuloy ni Dahlia, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Perfect distraction. Habang si Alejandro ay nagkukumahog na patunayan ang sarili niya. At habang si Celestina naman ay nagmumukmok sa galit, ililipat na natin ang huling pondo. Kapag nakuha na natin ang lahat, wala na silang babalikan. Isang bangkaroteng Del Rosario at isang sawimpalad na Reyes. Poetic justice, hindi ba? Pero paano kung magkaayos sila? Tanong ulit ni Ramon. Hindi yan mangyayari. May kumpiyansang sagot ni Dahlia. Ang lamat na nilikha natin ay masyadong malalim. Ang pagtataksil, lalo na kung galing sa pamilya, ay isang sugat na hindi basta-basta naghihilom.
I planted the seed of doubt. Ngayon, kailangan na lang nating panoorin itong lumago at sirain sila mula sa loob. Natapos ang recording, katahimikan. Nakatitig lang si Tina sa screen, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang huling piraso ng kalituhan sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalinaw at nagyayelong bagay. Ang katotohanan, hindi siya biktima ng nakaraan. Siya at si Alejandro ay target ng isang kasalukuyang sabwatan. Ang sakit na nararamdaman niya, ang galit niya kay Alejandro, lahat ay sinadyang iparamdam sa kanya. Minanipula siya. Ginamit ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay laban sa kanya. Ang init ng sinigang na kinain niya kanina ay tila nawala, napalitan ng lamig. Ngunit hindi ito ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Ito ang lamig ng galit, ang lamig ng determinasyon. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Ang ilaw mula sa sala ay tumama sa kanyang mukha. Nandoon si Alejandro, nakaupo sa dilim, nakatingin sa direksyon ng kanyang pinto. Tila ba naghihintay? Naglakad si Tina palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa harap nito. Walang salitang iniabot niya ang kanyang telepono. Ang audio file ay nakapause pa rin sa screen. Nag-angat ng tingin si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Kinuha nito ang telepono at pinindot ang play mula sa simula. Habang pinapakinggan ni Alejandro ang recording, nakita ni Tina ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito ay naging pagkaunawa. Ang pagkaunawa ay naging isang madilim at mapanganib na galit. Ang parehong galit na nararamdaman niya. Nang matapos ang recording, ibinalik sa kanya ni Alejandro ang telepono. Tumayo ito. Sa unang pagkakataon, hindi na sila ang anak ng magkaaway o ang 2 taong pinaglapit ng paghihiganti. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng penthouse, sila ay iisa. Sila ay mga alyado. Mayroon silang nalimutan. Wika ni Alejandro, ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may nakatagong bagsik. Ano yon? Tanong ni Tina. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Nakalimutan nila na ang sugatang mga hayop ang pinakamapanganib. Ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Tina. Sa mga mata ni Alejandro, hindi na niya nakita ang isang aroganteng CEO o ang anak ng taong sumira sa kanyang pamilya. Ang nakita niya ay isang kapwa sugatan, isang taong handang makipaglaban hanggang sa huli. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Walang nagsalita sa kanila pagkatapos noon. Mananatili sana sila sa sala, sa isang komportableng katahimikan na puno ng isang bagong pagkaunawa. Ngunit kailangan ni Tina na mapag-isa. Kailangan niyang iproseso ang lahat. Bumalik siya sa kanyang silid, hindi para magkulong, kundi para mag-isip. Isinara niya ang pinto at umupo sa kama. Muling pinakinggan ang recording. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi napighati ang kanyang naramdaman. Ang bawat salita ni Dalia, ang bawat pag-aalala ni Ramon, ay pinakinggan niya ng may malamig na pagsusuri. Sila ay mga ahas. Maingat nilang pinili ang lason, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan, at dahan-dahan itong itinurok sa pinakamahinang bahagi ng kanyang kasalukuyan. Ang namumuong tiwala niya kay Alejandro. Perfect distraction. Ang mga salita ni Dalia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang mga luha. Lahat ay isang palabas lamang para sa kanila. Isang kasangkapan para magtagumpay ang kanilang masamang plano. Ang realisasyon ay isang sampal na gumising sa kanya. Ang galit na nararamdaman niya para sa ama ni Alejandro ay totoo. Ang sakit na idinulot nito sa kanyang pamilya ay hindi kailanman mabubura. Ngunit ang galit na yon, ang siyang ginamit ni Dalia at Ramon para bulagin siya.
Tumayo siya at lumapit sa kanyang aparador. Mula sa isang maliit na kahon sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang lumang litrato. Ang kanyang ama, nakangiti habang yakap siya noong kanyang ika-10 kaarawan. Ang mga mata nito ay puno ng pangarap para sa kanya, para sa kanilang pamilya, para sa Reyes Consolidated. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang ama. "Papa," bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung hinayaan kong gamitin ng iba ang sakit na dinanas mo para bulagin ako." Isang luha ang pumatak sa salamin ng picture frame. Pinunasan niya ito. "Ginawa nila tayong tanga. Ginamit nila ang pangalan mo, ang pinaghirapan mo, para sa kanilang kasakiman." Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa kahon, ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng determinasyon sa kanyang puso. "Hindi lang ito para sa akin pa. Para rin ito sa'yo. Ibabalik ko ang dignidad na ninakaw nila sa pangalan mo." Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay naglaho. Napalitan ito ng isang matibay na resolusyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi na siya nagkulong sa kwarto. Dumiretso siya sa library, kung saan naabutan niya si Alejandro na nakaupo na sa conference table, napapalibutan ng mga dokumento at umiinom ng kape. Tila hindi rin ito natulog. Nang makita siya nito, may bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang paghihintay, isang pag-asa. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag tungkol sa recording. Ang kailangan nila ay isang bagong kasunduan. Isang kasunduan na hindi na nakabatay sa paghihiganti lamang, kundi sa isang mas malinaw na pundasyon. "Nagkamali ako," panimula ni Tina. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Tumayo siya sa kabilang dulo ng mesa, kaharap si Alejandro. "Nagpadala ako sa galit. Hinayaan kong gamitin nila ang nakaraan laban sa ating dalawa. Pareho tayong nagkamali," sagot ni Alejandro. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Dapat ay naging mas tapat ako sa iyo tungkol sa kasaysayan ng kumpanya namin." Umiling si Tina. "Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang gagawin natin." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili. "Pero bago tayo magpatuloy, kailangan maging malinaw ang lahat." Itinuon ni Alejandro ang buong atensyon sa kanya. "Ayoko sa ginawa ng ama mo. Hindi ko yon malilimutan," sabi ni Tina. Ang bawat salita ay may bigat. "Pero mas ayoko sa ginagawa nila sa atin ngayon. Magtutulungan tayo, pero sa mga kondisyon ko." Walang pag-aalinlangan sa mukha ni Alejandro. "Sabihin mo." "Una, transparency. Walang lihim. Kung mayroon pang mga multo sa nakaraan ng pamilya mo na maaaring makaapekto sa laban na to, kailangan kong malaman ngayon." "Wala na," mabilis na sagot ni Alejandro. "Sinuri ko na ang lahat kagabi. Iyon na ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Del Rosario Corp. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dokumento para patunayan yon." "Pangalawa," patuloy ni Tina, "pantay tayo dito. Hindi ako tauhan mo, Alejandro. Hindi ako asset. Partner mo ako dito. Lahat ng desisyon, pag-uusapan nating dalawa." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Isang nangiti ng respeto. "Hindi ko naman inisip na iba pa. At pangatlo," sabi ni Tina, "at ito na ang pinakamahalaga, ang kondisyon na magtatakda ng kanilang tunay na alyansa." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang kanyang boses ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. "Kapag natapos na to, kapag nakuha na natin ang hustisya laban kina Ramon at Dalia, tutulungan mo akong linisin ang pangalan ng ama ko. Gagamitin natin ang mga ebidensya para ipakita sa mundo kung paano siya dinurog ng Del Rosario Corporation noon. Tutulungan mo akong ibalik ang dignidad na matagal nang ninakaw sa pamilya Reyes." Ang kahilingan ay mabigat. Hindi lang ito pag-amin ng kasalanan,
kundi isang pampublikong pagpapakumbaba para sa pangalan ng Del Rosario. Ngunit hindi kumurap si Alejandro. Hindi siya nag-atubili. Tumayo siya, lumakad palibot sa mesa hanggang sa makaharap niya si Tina. Mayroong bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng pagtanggap at paninindigan. Payag ako sa lahat ng yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na ngayon lang narinig ni Tina. Hindi lang yan, Celestina. Karapatan ninyo yan. At ituturing ko itong isang karangalan na makatulong sa pagbabalik ng nararapat para sa inyo. Sa pagkakataong yun, ang huling pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Inilahad ni Tina ang kanyang kamay. Kung gayon, sabi niya, mayroon na tayong bagong kasunduan, partner. Tinanggap ni Alejandro ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay matatag. Isang selyo, isang pangako, ang simula ng tunay na laban. Ang plano ay simple sa papel, ngunit sa katotohanan, ito ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang operasyon. Ang bawat hibla sa katawan ni Alejandro ay sumisigaw na tutulan ito. Masyadong delikado, masyadong maraming hindi kontroladong salik. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Tina, alam niyang wala siyang magagawa, kundi pagtiwalaan ito. Sigurado ka ba dito? Tanong niya sa huling pagkakataon, habang inaayos ang maliit na brooch sa bestida ni Tina. Sa loob ng palamuting iyon ay nakatago ang isang high-frequency microphone. Ito ang pinakamabilis na paraan, Alejandro, sagot ni Tina. Ang kanyang boses ay kalmado. Taliwas sa kabang nararamdaman ni Alejandro para sa kanya. Ang kahinaan ni Ramon ay ang kanyang ego. Ang akala niya, mas matalino siya sa lahat. Gagamitin natin yon laban sa kanya. Nasa loob sila ng isang itim na SUV, nakaparada sa kabilang kalsada mula sa isang coffee shop sa Greenbelt kung saan makikipagkita si Tina kay Ramon. Sa tenga ni Alejandro ay isang maliit na earpiece. Bawat hininga, bawat salita, bawat kaluskos mula sa brooch ni Tina ay maririnig niya. Pinanood niyang bumaba si Tina sa sasakyan. Huminga ito ng malalim bago maglakad papasok sa coffee shop. Mula sa kanyang kinauupuan, si Tina ay mukhang isang ordinaryong babae na makikipagkita sa isang kaibigan. Ngunit alam ni Alejandro ang katotohanan. Siya ay isang espiya na papasok sa teritoryo ng kaaway. Tina, narinig ni Alejandro ang boses ni Ramon sa earpiece. Ang boses na nagdulot ng napakaraming sakit kay Tina. Naikuyom ni Alejandro ang kanyang mga kamay sa manibela. Mon? Sagot ni Tina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napakagaling niyang actress. O baka naman, may parte pa rin sa kanya na talagang nasasaktan. Ang isiping iyon ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa dibdib ni Alejandro. Salamat sa pagpunta mo. Alam kong galit ka, sabi ni Ramon. Pero maniwala ka, Tina. Lahat ng ginawa ko, nagkamali ako. Si Dahlia, naimpluwensyahan niya ako. Nakinig si Alejandro habang isinasagawa ni Tina ang kanilang plano. Umiyak ito. Nagpakita ng kahinaan. Sinabi nitong natatakot siya kay Alejandro na ang kasal nila ay isang malaking pagkakamali. Bawat salita ay isang perpektong pag-arte na unti-unting bumibitag sa isang mayabang na daga. Alam ko, Mon. Alam kong hindi ka masamang tao. Narinig niyang sabi ni Tina sa pagitan ng mga hikbi. Pero huli na ang lahat. Wala na sa akin ang lahat. Hindi pa. Mabilis na sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na parang isang tagapagligtas. May paraan pa, Tina. Sumama ka sa akin. Sa amin ni Dahlia, mas malaki ang kinabukasan mo sa amin. Mayroon kaming hawak na lahat. Ang totoong mga numero. Ang totoong yaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tina. Ang boses ay nagpapanggap na inosente. Si Dahlia at ako. Pagmamayabang ni Ramon. Lahat ay nakatala. Ang totoong mga libro. Hindi ang mga pinapakita sa mga auditor.
Lahat ng pera na inilalabas namin sa Del Rosario Corp, bawat sentimo, nakalista sa isang secret ledger. Kapag sumama ka sa amin, ipapakita namin sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamagaling na accountant na kilala ko. Ikaw ang magpapatakbo ng lahat para sa atin. Bingo! Narinig ni Alejandro ang mga salitang kailangan nila. Ang ledger. Ang pisikal na ebidensya. Nang matapos ang pagkikita, pinanood ni Alejandro si Tina habang naglalakad ito pabalik sa sasakyan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang lakad ay mabagal. Ngunit nang makapasok na ito sa loob at maisara ang pinto, ang lahat ng kahinaan ay naglaho. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay matalas at alerto. Nakuha mo? Tanong ni Alejandro. Tumango si Tina. Nasa recording lahat. Bumalik sila sa penthouse. Ang tensyon ng misyon ay napalitan ng isang kakaibang enerhiya sa pagitan nila. Dumiretso sila sa library at isinalang ang audio file sa laptop. Ulitin mo yung parting yon, sabi ni Tina, nakaturo sa screen. Inurong ni Alejandro ang cursor. Muli nilang pinakinggan ang pagmamayabang ni Ramon tungkol sa ledger. Sabay silang nakayuko sa laptop, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Naamoy ni Alejandro ang banayad na pabango ni Tina. Doon, sabi ni Tina, at biglang ikinilos ang kanyang kamay para itigil ang playback sa eksaktong sandali. Ngunit sa parehong iglap, ikinilos din ni Alejandro ang kanyang kamay patungo sa mouse. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa ibabaw nito. Isang maliit na kuryente ang tila gumapang mula sa dulo ng kanyang mga daliri, pataas sa kanyang braso. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Tina. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagkagulat, ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Napansin niya ang maliliit na hibla ng buhok na naligaw sa kanyang mukha. Ang paraan ng bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Ang sandali ay tumagal lang ng ilang segundo, ngunit para kay Alejandro, iyon ay isang kawalang hanggan. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay na parang napaso. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sige, i-play mo ulit. Nauutal na sabi ni Tina, umiiwas ng tingin. Itinuon muli ni Alejandro ang kanyang atensyon sa screen, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang balat ay nanatili. Para basagin ang namumuong tensyon, kinuha ni Tina ang kanyang telepono. Tatawagan ko siya. Sasabihin kong halos kumbinsido na ako, pero kailangan ko ng patunay. Kailangan kong makita ang ledger na yon. Tumango si Alejandro. Sinusubukang ibalik ang kanyang profesional na pag-uugali. Nakinig siya habang kausap ni Tina si Ramon sa telepono. Ang boses nito ay muling naging mahina at nag-aalinlangan. Narinig niya ang sagot ni Ramon mula sa speakerphone. Siyempre mahal, naiintindihan kita. Actually, si Dahlia mismo ang gustong kumausap sa'yo para mapanatag ka na. Gusto niyang ipakita sa iyo ang lahat para mapatunayan na seryoso kami, para wala ng duda. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Alejandro. Talaga? Saan? Tanong ni Tina. May gusto siyang ipakitang lugar sa iyo, sabi ni Ramon. Ang boses ay masayang masaya. Hindi alam na siya ay naglalatag ng sarili nilang bitag. Gusto niyang magkita kayo para mag-ayos ng lahat. Saan ang lugar na yan? Sa lumang bodega ng Imperial sa may Star Rosa, Laguna. Bukas ng gabi. Tayong tatlo lang. Nang matapos ang tawag, nagkatinginan sila ni Tina. Ang kilig at awkwardness kanina ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng isang yellow cold na katotohanan. Isang bitag. Sabay nilang sabi. Ang isang bodega sa labas ng syudad, walang ibang tao. Malinaw na hindi lang pag-uusap ang plano ng mga ito. Ngunit sa mga mata ni Alejandro, nakita niya ang isang oportunidad. Alam nilang isa itong bitag, sabi ni Tina.
Ang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, sagot ni Alejandro. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Pero ang hindi nila alam ay kung sino talaga ang huhulog dito. Ang hangin sa labas ng lumang bodega ay malamig at amoy kalawang. Habang nakatayo si Tina sa harap ng malaking bakal na pinto, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa bawat sulok ng kanyang katawan. Isa itong bitag. Alam niya, alam ni Alejandro. Ngunit tulad ng sinabi nito, ito rin ang kanilang pinakamalaking oportunidad. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Bago siya umalis ng penthouse, naglatag sila ng plano. Si Alejandro at ang kanyang pinagkakatiwalaang security team ay nakapwesto na sa hindi kalayuan, naghihintay sa kanyang signal. Ang brooch sa kanyang damit ay aktibo. Bawat salita ay maririnig nila. At ang kanyang cellphone, sa isang double click lang, ay magpapadala ng isang emergency signal sa kanilang eksaktong lokasyon. Ang mahalaga ay mahanap mo ang ledger, paalala ni Alejandro bago siya umalis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na sinusubukan niyang itago. Huwag kang makipagsapalaran. Kapag nakuha mo na, o kung pakiramdam mo ay delikado na, umalis ka agad o mag-signal ka, darating ako, pangako. Ang salitang pangako ay umaling-awngaw sa kanyang isipan habang dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Bumukas ito nang may nakakabinging langit-ngit. Ang loob ng bodega ay malawak at madilim. Tanging ang liwanag mula sa ilang mataas na bintana ang nagbibigay liwanag sa mga nakatambak na kahon at kalawangin na mga estante. Amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Dahlia Imperial, nag-iisa. Sa wakas, dumating ka, sabi ni Dahlia. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi tulad ng inaasahan ni Tina, hindi ito nakangiti. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila ba isa siyang reyna na naghihintay sa kanyang kalaban. Nasaan si Ramon? Tanong ni Tina. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. At nasaan ang sinasabi niyang ledger? Tumawa si Dahlia, isang tawa na walang saya. Si Ramon, isa lang siyang kasangkapan, Celestina. Isang mangmang na lalaking uhaw sa kapangyarihan, madaling paikutin. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng nakakakilabot na tunog sa sementadong sahig. At ang ledger? Bakit ko naman ipapakita sa iyo ang alas ko? Akala ko ba mag-uusap tayo para ayusin ang lahat? Sabi ni Tina. Dahan-dahang umatras. Oo naman, aayusin natin ang lahat. Sagot ni Dahlia, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Aayusin natin ito sa paraang ako lang ang mananaw. Biglang may lumabas na dalawang malalaking lalaki mula sa likod ng mga estante. Mabilis silang lumapit kay Tina. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na. Hawak na nila ang kanyang mga braso. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Tina, nagpupumiglas. Isang simpleng insurance policy, sabi ni Dahlia habang kinukuha ang cellphone mula sa bulsa ni Tina. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito nang makita ang brooch sa kanyang damit. Ngumisi ito at marahas na tinanggal iyon. Magaling, pero hindi sapat. Itinapon ni Dahlia ang brooch sa sahig at tinapakan ito. Tinurog ang maliit na aparato. Ang koneksyon ni Tina kay Alejandro ay naputol na. Naramdaman ni Tina ang pag-akyat ng takot sa kanyang lalamunan. Hindi ka magtatagumpay dito, Dahlia. Alam na ni Alejandro ang lahat. Talaga? Tanong ni Dahlia, puno ng pang-aasar. Alam ba niya na ang buhay ng babaeng pinagkakatiwalaan niya ay nakasalalay sa isang pirma? Kinuha ni Dahlia ang kanyang sariling telepono at may i-denial. Inilagay niya ito sa speaker mode. Alejandro, mahal. Malambing na bati ni Dahlia. Nandito ang asawa mo.
Mukhang naghahanap siya ng gulo. Dahlia, huwag mo siyang sasaktan! Narinig ni Tina ang sigaw ni Alejandro mula sa kabilang linya. Puno ito ng galit at pag-aalala. Simple lang ang gusto ko, Ali, sabi ni Dahlia. Pumirma ka sa mga papeles na ipapadala ng abogado ko. Isang simpleng paglipat ng lahat ng voting shares mo sa Del Rosario Corp sa pangalan ko. Kapag natanggap ko ang kumpirmasyon, malaya nang makakaalis ang iyong reyna. Kung hindi, isinenyas ni Dahlia ang isa sa mga lalaki. Itinulak nito si Tina sa sahig. Tumama ang kanyang tuhod sa matigas na semento. Isang matalim na sakit ang kanyang naramdaman. Ah, sigaw ni Tina. Narinig mo yon, Alejandro? Tanong ni Dahlia. Isipin mo na lang ang mga susunod na mangyayari. Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. Ang desperasyon sa boses ni Alejandro ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Tina. Handa itong isuko ang lahat para sa kanya. Maghihintay ako, sabi ni Dahlia at ibinaba ang tawag. Tumingin siya kay Tina na ngayon ay nasa sahig. Tingnan mo ang sarili mo. Akala mo matalino ka? Akala mo kaya mong labanan ako? Sa huli, isa ka lang ding kahinaan ng isang lalaki. Habang nagsasalita si Dahlia, ang mga mata ni Tina ay hindi sa kanya nakatingin. Ito ay naglilibot sa paligid. Ang utak niya, kahit na puno ng takot, ay gumagana pa rin. Hinahanap niya ang ledger. Saan niya itinago ang isang bagay na napakahalaga? At nakita niya ito. Sa ilalim ng isang mesang bakal sa sulok, may isang maliit at itim na metal briefcase. Halos hindi ito makita sa dilim, ngunit sapat na para makilala niya. Sa sandaling iyon, lumabas si Ramon mula sa isang pinto sa likod. Nakita niya ang itsura ni Tina sa sahig at may dumaang awa at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Dahlia, hindi to kasama sa usapan, sabi niya. Manahimik ka, Ramon, sigaw ni Dahlia. Malapit na tayong magtagumpay. Huwag ka nang maging duwag ngayon. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ramon ang nagbigay kay Tina ng isang ideya. Ramon, sabi ni Tina, ang boses ay nanghihina. Gagamitin ka lang niya. Kapag nakuha na niya ang lahat, itatapon ka rin niya. Huwag kang makinig dyan, sigaw ni Dahlia. Dahlia, ito na ang pagkakataon ni Tina. Habang ang atensyon ni Dahlia at ng mga tauhan nito ay na kay Ramon, gumapang siya nang dahan-dahan palapit sa mesa. Bawat galaw ay puno ng sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Ilang pulgada na lang, malapit na niya itong maabot. Ngunit nakita siya ni Dahlia. Ano ang ginagawa mo? Mabilis na tumakbo si Tina. Inabot ang briefcase. Hawak na niya. Ngunit bago pa man siya makatayo, naramdaman niya ang isang malakas na hampas sa kanyang likod. Si Ramon, hawak ang isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperasyon. Ang huling nakita ni Tina, bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin, ay ang briefcase na bumagsak mula sa kanyang mga kamay at ang takot sa mga mata ni Ramon na tila hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Ang sigaw ni Tina, isang tunog na puno ng sakit at takot, ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa pandinig ni Alejandro. Pagkatapos, ang linya ay namatay. Katahimikan. Sa isang sandali, ang kontroladong mundo ni Alejandro del Rosario ay gumuho. Ang tanging nararamdaman niya ay isang dalisay, nag-aalab na galit. Ang gusto niyang gawin ay sumakay sa pinakamabilis niyang kotse, magmaneho na parang demonyo papuntang Star Rosa at personal na durugin ang bawat buto sa katawan ni Ramon at Dahlia. Ngunit hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang kumukulong dugo sa kanyang mga ugat. Ang galit ay isang luho. Ang pagkataranta ay isang pagkakamali. At sa larong ito, hindi siya maaaring magkamali. Mayroon silang plano at kailangan niyang pagtiwalaan ito. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang abogado ni Dahlia sa penthouse. May dalang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang mukha nito ay puno ng pagmamalaki na para bang isa siyang mensahero ng isang nanalong hari.
Mr. Del Rosario, bati nito. Nandito na ang mga papeles para sa share transfer. Kalmado siyang umupo sa kanyang desk, kaharap ang abogado. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Basahin mo sa akin ang mga importanteng probisyon. Habang nagbabasa ang abogado, ang isip ni Alejandro ay nasa bodega. Iniisip niya si Tina. Nasasaktan ba siya? Natatakot. Magtiwala ka sa akin, Celestina. Papunta na ako. Kinuha niya ang isang mamahaling fountain pen. Saan ako pipirma? Sa opisina ni Dahlia sa Imperial Holdings. Ang tensyon ay napalitan na ng pagbubunyi. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. Nasa akin na ang mga pinirmahang dokumento, Miss Imperial. Authenticated and witnessed. Papunta na ako dyan. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dahlia. Tumingin siya kay Ramon. Narinig mo yon? Atin na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Ramon. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kasakiman. Nanalo sila. Sa wakas, nanalo rin sila. Nagbukas si Dahlia ng isang bote ng champagne. Ang tunog ng pagputok nito ay sumasabay sa malakas na pagtawa niya. Samantala, sa bodega, dahan-dahang nagkamalay si Tina. Ang likod ng kanyang ulo ay kumikirot. Ang una niyang nakita ay ang madilim na kisame. Pagkatapos, naalala niya ang lahat. Ang briefcase, mabilis niyang iginala ang kanyang mga mata. Nakita niya ito, nakasandal sa paanan ng isang estante, ilang metro lang ang layo sa kanya. Si Dahlia, si Ramon, at ang dalawang bantay ay wala na. Iniwan siyang mag-isa, nakakandado sa loob. Sinubukan niyang tumayo. Ang buong katawan niya ay masakit, ngunit hindi niya ininda. Gumapang siya. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo, gamit ang estante bilang suporta. Bawat hakbang ay isang pagsubok, ngunit ang imahe ng briefcase ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang sa wakas ay maabot niya ito, niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang kanilang alas. Ang katibayan ng lahat ng kasamaan ni Ramon at Dahlia. Kailangan niyang makalabas. Bumalik sa opisina, dumating na ang abogado ni Dahlia, dala ang folder. Sa sobrang pananabik, halos agawin na ito ni Dahlia mula sa mga kamay nito. Binuksan niya ito at tiningnan ang pirma ni Alejandro. Ang pirma na magbibigay sa kanya ng kontrol sa isang imperyo. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang papel. Sa wakas, akin na ang lahat. Hawak-hawak niya ang mga dokumento. Itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne para sa isang toast. Para sa tagumpay, blag! Ang pinto ng kanyang opisina ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis na nakauniforme, ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga armas ay nakahanda. Nabitawan ni Dahlia ang kanyang kopita. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng kanyang pangarap. Dahlia Imperial, Ramon Castillo? Sabi ng isang police major. Inaaresto kayo sa salang kidnapping, serious illegal detention, at corporate fraud. Ano? Wala kayong karapatan. Sigaw ni Dahlia, hindi makapaniwala. Wala kayong ebidensya. Ngumiti ang major. Actually, mayroon. Ang brooch na sinira ninyo sa damit ni Mrs. Reyes del Rosario, bago ito masira, naipadala nito ang huling audio recording at ang eksaktong GPS coordinates ng bodega. At bukod pa riyan, kinuha ng major ang isang folder mula sa isa niyang tauhan. Mayroon din kaming kopya ng lahat ng financial records na nagpapatunay sa inyong money laundering scheme. Voluntaryong isinumitate ni Mr. Alejandro del Rosario. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia. Bitag! Isang bitag! Kasabay ng pagsalakay ng mga pulis sa opisina, ang sasakyan ni Alejandro ay humaharurot na sa SLEX. Ang kanyang security team ay nasa likod niya. Nang matanggap niya ang kumpirmasyon na hawak na ng mga pulis sina Dahlia at Ramon, ang tanging nasa isip na lang niya ay si Tina. Nang marating nila ang bodega,
Giniba ng kanyang mga tauhan ang kandado. Si Alejandro ang unang pumasok. Ang puso niya ay kumakabog sa takot sa kung anong makikita niya. "Tina!" Sigaw niya. "Alejandro!" Narinig niya ang boses nito mula sa isang sulok. Tumakbo siya papunta roon. At nakita niya ito. Marumi, may mga galos, at ang buhok ay magulo. Ngunit buhay, nakatayo. At yakap-yakap ang itim na briefcase. Walang salitang lumapit siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, hindi ito isang pag-arte. Hindi ito parte ng kontrata. Ito ay dalisay na koklu. Naramdaman niya ang panginginig ni Tina sa kanyang mga bisig. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy nito. Tinitiyak sa kanyang sarili na ligtas ito. Na totoo ito. "Ligtas ka na," bulong niya. Tapos na ang lahat. Humiwalay si Tina sa pagkakayakap. Ang mga mata ay naluluha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang briefcase. "Nakuha natin." Ngumiti si Alejandro. Isang tunay na ngiti. Hinawakan niya ang mukha nito. Ang kanyang hinlalaki ay marahang pinupunasan ng isang dumi sa pisngi nito. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Sa opisina, habang pinupusasan ng mga pulis si Ramon, bigla itong nagwala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng huling alas. "Hindi lang kami," bigla niyang isinigaw. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Tumingin siya sa police major, sa mga empleyado na nakatingin sa kanila. "Hindi lang kami ang sangkot dito, may iba pang kasabwat." Isang tao mula sa pamilya Del Rosario. Ang sigaw ni Ramon ay umalingaw-ngaw na parang isang bombang sumabog sa gitna ng Del Rosario Corporation. Kahit na nasa kulungan na sila ni Dalia, ang huling patama nito ay nag-iwan ng lamat sa tagumpay ni na Alejandro at Tina. Isang tao mula sa pamilya Del Rosario. Ang mga salitang iyon ay naging laason na mabilis kumalat sa boardroom at sa mga pahayagan. Sa penthouse, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Ang briefcase na naglalaman ng ledger ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Isang matibay na ebidensya. Ngunit ang bagong akusasyon ay nagbukas ng isang panibagong sugat. Si Tina, na nakaupo sa sofa habang ginagamot ng isang pribadong doktor, ang kanyang mga galos, ay nakatingin kay Alejandro. Nakita niya ang bigat sa mga balikat nito. Ito ay hindi na lang laban sa mga traidor sa labas. Ito ay isang paghahanap ng traidor sa loob mismo ng kanyang pamilya. "Hindi ako naniniwala dyan," mahinang sabi ni Tina. "Sinabi niya lang yon para guluhin ka." Tumingin si Alejandro sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sana nga, Tina. Pero sa pamilya ko, ang pera at kapangyarihan ay mas malakas pa kaysa sa dugo." Hindi na niya kailangan pang mag-imbestiga. Alam niya kung sino ang dapat niyang kausapin. Kinabukasan, sa lumang mansyon ng mga Del Rosario, hinarap ni Alejandro ang kanyang tiyuhin, si Ricardo Del Rosario, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Si Ricardo ay isang lalaking laging nabubuhay sa anino ng kanyang kapatid. Laging pangalawa, laging kulang. "Tito," simula ni Alejandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim. May ibinigay na impormasyon si Dalia sa mga investigador kapalit ng mas magaan na sentensya. Itinuro niya ang kanyang inside man sa kumpanya. Nakita ni Alejandro ang bahagyang panginginig ng kamay ng kanyang tiyuhin habang hawak nito ang tasa ng kape. At sino raw? Isang taong may access sa personal na schedule ko. Isang taong nakakaalam ng mga plano ko bago ko pa man sabihin sa board. Isang taong may malaking galit sa aking ama dahil sa pag-iiwan sa kanya ng mas maliit na parte ng kumpanya. Paliwanag ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng kanyang tiyuhin. Isang taong nagbigay ng susi ng penthouse kay Dalia. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang tasa. Bumasag ito sa sahig. Kumalat ang itim na likido
na parang isang madilim na sikreto. Hindi ko sinasadya. Nauutal na sabi ni Ricardo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Akala ko, akala ko, tutulungan niya lang akong makuha ang nararapat para sa akin. Hindi ko alam. Nasasaktan niya si Celestina. Hindi sumagot si Alejandro. Tumalikod na lang siya at umalis. Ang pagtataksil na yon ay hindi na nangangailangan pa ng salita. Hinayaan niya ang batas na gawin ang nararapat. Pagkatapos ng ilang linggo, ang bagyo ay unti-unting humupa. Ang pangalan ni Nadalia at Ramon ay naging simbolo ng kasakiman sa mundo ng negosyo. Ang kasabwat na tiyuhin ni Alejandro ay tinanggalan ng lahat ng posisyon sa kumpanya. Ang hustisya, kahit na masakit, ay nananaig. Isang maaliwalas na umaga, dinala ni Alejandro si Tina sa isang lugar na hindi nito inaasahan, ang sementeryo. Huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida. Ricardo Reyes, isang mapagmahal na ama at asawa. Hindi ko na mababago ang ginawa ng ama ko, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Nakatayo siya sa tabi ni Tina, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang anak na humaharap sa kasalanan ng kanyang magulang. Pero kaya kong subukang itama ang mga pagkakamali niya. Tumingin si Tina sa kanya. Sa ngalan ng aking ama at sa ngalan ng pamilya Del Rosario, humihingi ako ng tawad sa pamilya mo, Celestina. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng nawala. Yumuko si Alejandro, isang kilos ng pagpapakumbaba na mas malakas pa sa anumang salapi. Naramdaman ni Tina ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang galit na matagal na niyang kinimkim para sa mga Del Rosario ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Kapatawaran. Kinabukasan, isang press conference ang ipinatawag ng Del Rosario Corporation. Sa harap ng daan-daang kamera at mamamahayag, ginawa ni Alejandro ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang Del Rosario. Inamin niya ang lahat. Isinalaysay niya ang kwento ng hostile takeover sa Reyes Consolidated. Ipinakita niya ang mga dokumento. At sa harap ng buong mundo, humingi siya ng pampublikong paumanhin. Bilang unang hakbang sa pagtatama ng pagkakamaling ito, inanunsyo ni Alejandro. Ang Del Rosario Corporation ay magtatatag ng Ricardo Reyes Foundation for Financial Literacy, isang organisasyon na tutulong sa mga maliliit na negosyante na protektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga mapanlinlang na gawain sa industriya. Napanood ni Tina ang lahat sa TV mula sa penthouse. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at respeto. Hindi lang tinupad ni Alejandro ang pangako nito. Ginawa niya ito sa paraang higit pa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Alejandro, may iniabot itong isang folder kay Tina. Ano to? Tanong niya. Buksan mo. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi mga financial statement o kontrata. Isang dokumento lang. Isang petition to nullify a marriage contract. Ang kasunduan nila. Laya ka na, Tina, mahinang sabi ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malungkot na emosyon. Natupad ko na ang lahat ng kondisyon mo. Natapos na ang ating kasunduan. Pwede mo nang simulan ang buhay na nararapat para sa'yo. Tinitigan ni Tina ang papel. Ito na. Ang kalayaan na pinangarap niya. Ang pagkakataong iwan ang lahat ng sakit at magsimulang muli. Ngunit nang tumingin siya kay Alejandro, ang lalaking nakipaglaban kasama niya, ang lalaking nagtiwala doon sa kanya, ang lalaking handang isuko ang lahat para sa kanya. Isang katotohanan ang tumama sa kanya nang mas malakas pa kaysa sa anumang pagtataksil. Paano kung ayoko? Bulong niya. Nagulat si Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Tina. Itinabi ang folder sa mesa. Itong kasal na ito, sabi niya. Habang tinititigan ang mga mata ni Alejandro, nagsimula ito sa kasinungalingan at paghihiganti. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon,
May nahanap akong isang bagay na totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Alejandro. Alejandro, ayokong maging malaya. Kung ang kalayaan ay nangangahulugang mawawala ka sa buhay ko, hindi makapagsalita si Alejandro. Ang lahat ng kontrol, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan, itinaas niya ang kamay ni Tina at hinalikan ito. Kung gayon, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon na matagal niyang itinago. Hayaan mo akong itanong sa'yo ito ulit, sa tamang paraan. Malaya ka na, Tina. Pero sana, piliin mong manatili sa tabi ko. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pagmamahal. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating ingay ng corporate warfare ay napalitan ng payapang tunog ng alon. Ang malamig na penthouse ay napalitan ng isang mainit na beach house sa Palawan. Nakaupo si Tina sa harap ng kanyang laptop sa isang beranda na nakaharap sa dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga financial statement ng Del Rosario Corp ang kanyang tinitingnan. Sa screen ay ang business plan para sa kanyang bagong kumpanya, Reyes Financial Consultancy. Sa tabi niya ay isang kliyente, isang batang babae na nagsisimula pa lang ng kanyang maliit na bake shop. Ang pinakamahalagang aral, Michelle, sabi ni Tina, ang kanyang boses ay puno ng karanasan at pag-unawa. Ay huwag mong ipagkakatiwala ng buo ang iyong pinansyal na kinabukasan sa iba kahit pa sa taong pinakamamahal mo. Laging magtira para sa sarili mo. Laging protektahan ang iyong pinaghirapan. Ngumiti ang kliyente, isang ngiti ng pasasalamat at paghanga. Salamat po, Ma'am Tina. Malaking tulong po ito. Nang makaalis ang kliyente, naiwan si Tina na nakatingin sa karagatan. Naibalik na sa kanya ang lahat ng perang ninakaw ni Ramon. Ngunit sa halip na bumalik sa dati, pinili niyang gamitin ito para magsimula ng bago. Isang bagay na sarili niya, isang bagay na tutulong sa ibang mga babae na huwag maranasan ang pinagdaanan niya. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita si Alejandro papalapit sa kanya. Hindi ito suot ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng linen shirt at shorts. Ang dating laging seryosong CEO ay mukhang mas bata, mas payapa. Tinuturuan ko lang siya kung paano maging matalino sa pera. Nakangiting sagot ni Tina. Umupo si Alejandro sa tabi niya. Inabot nito ang isang dokumento. Speaking of work, tumawag si Mr. Tan. Gusto niya ng emergency board meeting bukas. Isang malaking deal daw mula sa Japan. Tinitigan ni Tina ang kanyang asawa. At anong sinabi mo? Sinabi ko, mag-email na lang sila. Sagot ni Alejandro at pagkatapos ay inakbayan siya. May mas importante akong gagawin. May date ako kasama ang asawa ko. Ang salitang asawa ay hindi na tunog kontrata. Ito ay tunog pagmamahal. Tunog tahanan. Naglakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Naaalala mo ba? Simula ni Tina, noong una tayong nagkita sa ospital, ang tanging nasa isip ko lang noon ay paghihiganti. Ako rin, pag-amin ni Alejandro. Ang tanging nasa isip ko ay kung paano protektahan ang pangalan at yaman ng pamilya ko. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Alejandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Pero habang nakikilala kita, Tina, naintindihan ko. Ang totoong yaman ay hindi ang mga numero sa bangko o ang mga gusali na may pangalan mo. Ang totoong yaman ay ang makahanap ng isang taong mananatili sa tabi mo kahit na gumuho na ang lahat. Dahan-dahan, lumuhod si Alejandro sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit
ngunit napakakinang na diamante. Alam kong kasal na tayo sa papel, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero gusto kong gawin ito sa tamang paraan. Gusto kong ibigay sa iyo ang simula na hindi natin nakuha. Naramdaman ni Tina ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Celestina Reyes, patuloy ni Alejandro. Will you marry me again? This time for real? Walang kontrata, walang kasunduan, dahil lang mahal kita. Hindi na kailangan pang sumagot ni Tina. Tumango siya. Ang kanyang mga luha ay luha na ng purong kaligayahan. Isinuot ni Alejandro ang sing-sing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Pagkalipas ng 1 linggo, sa mismong dalampasigan na yon, muli silang ikinasal. Walang daan-daang bisita, walang mga kamera. Ang mga saksi lang nila ay ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan, ang bughaw na dagat at ang kalangitan. Nang oras na para sa kanilang mga panata, hinawakan ni Alejandro ang kanyang mga kamay. Ipinapangako ko, sabi nito, na hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Naaalagaan kita, hindi dahil kahinaan mo ito, kundi dahil karapatan mong mahalin. At ipinapangako kong uunahin kita, higit pa sa anumang board meeting o business deal. Nakangiting sumagot si Tina. At ipinapangako ko, sabi niya, na magtitiwala ako sa'yo. Nahahayaan kitang makita ang lahat ng kahinaan ko, hindi dahil kailangan ko ng tagapagligtas, kundi dahil sa'yo, ligtas ako. At ipinapangako kong mamahalin kita, hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita araw-araw. Hinalikan nila ang isa't isa. Hindi ito ang malamig na halik sa kanilang unang kasal. Ito ay isang halik na puno ng init, ng katotohanan, ng isang pag-ibig na sinubok ng pagtataksil at pinalakas ng katatagan. At doon, sa gitna ng mga abo ng kasinungalingan, itinayo nila ang isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang gusali at mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan.